Evil words are irritating. Nakakairita. Pag narinig mo, di mo nagugustuhan. Uncomfortable ka. Pag pagalit, magagalit ka rin. Pero pag malumanay ang sagot sa iyo, malumanay din ang sagot mo. Kayo ay pasigaw kung sumagot, you are not good. You are bad. Pero ako'y naniniwalang kayong lahat na narito at nakikinig sa himpilang ito are good people. Ang bawat salitang ating naririnig ay isang espiritu at may buhay. Kapag ito ang madalas dinidig ng tao, iyon ang uukit sa kanilang kaisipan at mananatili sa kanilang puso. Iyon ang huhubog ng kanilang buhay. Kaya dito sa El Shaddai, marami ang nagbabagong buhay. Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Must
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan, at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang ang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Matthew, chapter 12, verses 33 to 37. Make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Pleasing, O Lord, unto Thee, and should I gain any praises, let it go to Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat.
Tonight, brothers and sisters, I have good news for you. According to Matthew chapter 12, verses 35 to 37, the good man brings good things out of the good stored up in him. And the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya brothers and sisters, minsan may dalawang magkumparing nagkita. Sinabi niya doon sa isang kumpare niya, "Pare, may penguin ba dito sa Pilipinas?" Alam niyo ba kung ano yung penguin? Sino nakakaalam kung ano ang penguin? Itaas ang kamay. Titinanong niya, "Pare, may penguin ba dito sa Pilipinas?" Sinabi sa kanya, "Penguin. Di ba yun yung ibon na black and white? Tapos kung maglakad, uugod-ugod?" Sabi, nung nagtanong, "O yun na nga, padre, penguin. Di ba may ganun sa Pilipinas?" Sabi ng lalaki, "Pare, wala. Sa malamig na lugar nakatira yan. Sa North Pole at saka sa South Pole. Kung saan may yelo. Kung saan may snow." Biglang sinabi ng lalaki, "Naku pare, patay ako." "Bakit naman?" "Hindi penguin yung nasagasaan ko, madre." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Pagtawagin natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Oh, kumusta na kayo? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling nga, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, ugas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa ang kapalaran. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y Bata, wagas na. matanda.
narinig mga ng salita, sasabihin mo ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? And God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. And God, ako'y mayaman at matalino pa. And God, ako'y marangal at matuwid ka. And God, happy pag-ibig ko'y Pagkay magkasal. El Shaddai. Pagkay ang siyagay sa kanya'y nagbigay. Anong mangyayari? Sige ako ang buhay. Pag siya siyagay, sinunod ko na. Siya yun! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous Sa talaga. lahat ng mayaman, sumigaw! God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Thank God, happy pag-ibig Minsan ko'y pa magkasal. pagkay El Shaddai. Kaya siyagay sa kanya'y nagbigay. Anong mangyayari? Sisipigin mo ako ang buhay. Pag siya siyagay, sinunod ko na. Check mo! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Thank God, happy pag-ibig ko'y wagasnan. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid ka. Thank God, happy pag-ibig ko'y wagasnan. Happy and prosperous ka. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated. Jesus said, make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin niyo ang salitang words. Ano ibig sabihin ng words? Salita. Sabi dito, pagdating ng araw ng paghuhukom, tayo ay pawawalang sala o hahatulan ayon sa ating mga sinalita nung tayo'y nabubuhay pa dito sa balat ng lupa. Kaya mahalaga po yung mga salitang binibitawan natin. Well, anyway, the message is, make a tree good, and its fruit will be good. Or make a tree bad, and its fruit will be bad.
For a tree is recognized by its fruit. Okay, tanong. Paano mo gagawing mabuti ang isang punong kahoy o kaya ang isang tao na masama? At paano mo naman gagawing masama ang isang magandang punong kahoy o isang mabuting tao para maging masama? Paano? Paano? Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. At palagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga makilala ang puno. So ang tanong ay, paano natin malalaman yung puno na masama o mabuti? Sa pamagitan ng kanyang bunga. Ay kung hindi pa namumunga. Halimbawa, mayroon akong 2 puno sa aking bakuran, 2 mangga, parehas mangga. Yung isang puno doon, ang bunga ay maasim. Ang isa naman ay matamis. Kung tatanungin ko kayo, alin puno dyan ang matamis at alin puno ang maasim? Anong isasagot nyo? Wala pang bunga eh. Wala pang bunga. Paano nyo ngayon malalaman? Tatanungin nyo kung sino ang naghasik. Sapagkat yung naghasik lamang ang nakakaalam ng botil na maasim at botil na matamis. Amen ba? Narinig yun? So in other words, paano nyo gagawing mabuti ang isang masamang punong kahoy o ang isang tao na masama? O kaya yung mabuti, paano natin pasasamain? Sabi dito sa English kasi, make a tree good and its fruit will be good. Sa Tagalog naman, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito. Sa tingin ko, yung translation sa Tagalog ay hindi angkop doon sa English, di ba? Yung palagay at saka yung make, magkaiba po yun. Dapat doon, it says, make a tree good, gawin nyo ang puno na isang mabuti. Di ba? Hindi tayo magpapalagay. Kadalasan kasi, nagkakasala ang tao at nagkakamali sa kanyang sinasalita dahil sa palagay. Palagay ko, magnanakaw yan. Palagay ko, sinungaling yan. Palagay mo pa lang yon, pero hindi mo pa naririnig. So para malaman mo kung sino ang taong yon, kailangan pakinggan mo ang kanyang sasabihin. Sapagkat buhat sa bibig niya, makikilala ang isang tao kung siya ay mabuti o masama. Yan ang tanong ay, paano natin gagawing mabuti ang isang masama? Paano? How can you make a bad tree good? Gusto niyo malaman? Mahirap yata yun, ano? Mahirap bang gawin na mabuti ang isang masama? Dapat patayin na lang. Para hindi makahawa doon sa... May kasabihan na wag mong ilalagay sa isang basket ng mabubuting mangga yung isang bulok sapagkat mahahawa yung iba. Bulok na yon, di ba? Ang pinag-usapan pa lang natin dito yung puno.
Tandaan niyo ito. Nagsisimula po yan sa binhi. Sa binhi. Pag itinanim mo ay galing sa maasim na puno, yung binhi mo, automatic yun ay magiging maasim ang bunga ng punong yun. Amen ba? In other words, para madali natin tandaan, plant a good seed and the tree will be good. If the tree is good, the fruit is good. Good seed, good tree, good fruit. Pagdating sa tao, good words, good man, good good ang kanyang pagkatao. Amen ba? Ngayon, makikilala natin kung siya po ay talagang good sapagkat sa bawat sasabihin niya, malalaman natin kung siya ay mabuti o masama. Amen ba? Okay. According to Galatians chapter 6, verses 7 to 8, this is what I have discovered. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Therefore, conclusion is, the kind of tree we make or grow depends on the kind of seed we plant or sow. Likewise, the kind of person we grow depends on the words we speak to them, because words are spirits and they have life, and they grow and bear fruit at its proper time. There are two kinds of words that goes out from the mouth of man, the evil and the good. The evil words represents the bad seed, and the good words which comes from the mouth of God are the good seeds. Narinig niyo yun? Now, next question will be, how do you differentiate the good from the bad? The good words from the bad words. Ang bawat salitang ating naririnig ay isang espiritu at may buhay. Kapag ito ang madalas dinidig ng tao, iyon ang uukit sa kanilang kaisipan at mananatili sa kanilang puso. Iyon ang huhubog ng kanilang buhay. Kaya dito sa El Shaddai, marami ang nagbabagong buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang ating naririnig dito sa himpilan ng DWXI ay mabubuting binhi. Mabubuting salita. Good seed, good words na galing sa bibig ng Diyos. Sapagkat tandaan nyo, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Nandito ba kayo nung Martes? So, kasunod po ito doon. Kung natatandaan nyo, yung isang mayaman na lumapit sa Panginoon, ang sabi niya, mabuting guro, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Ano po ang dapat kong gawin? Ang sagot ni Jesus ay, why do you call me good? No one is good but God alone.
Walang mabuting tao maliban sa Diyos. At maliban ang taong ito ay pasakop sa Diyos. Amen ba? So para magawa natin ang isang taong masama, magawang itong mabuti, dapat ito ay hinahasikan ng mabubuting binhi. Sa primero, hindi po yan maintindihan ng isang masamang tao, yung salita ng Diyos. Kayo, naintindihan niyo ba yung salita ng Diyos noong una? Nagka-interest ba kayo? Hindi. Hindi. Ngayon, bakit kayo nagtitsaga pag Sabado at Martes dito? Sapagkat may natikmang kayong matamis na bunga ng puno. Amen? According to Matthew chapter 13, verses 18 to 23, this is about the parable of the sower. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. What was sown on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. What was sown among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life, and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But what was sown on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. So yon. So iba-ibang antas yung pakikinig, yung hinahuhulugan ng salita ng Diyos. Yung una, todo pasa. Hindi niya maintindihan. Hindi niya inintindi. Kaya umuwi siyang ganun pa rin. Walang pagbabago. Yung iba naman ay naunawaan, sandali. Kaya malakas ang amen. Malakas kung pumalakpak. Kaya lang, hindi niya tinandaan. Naunawaan, pero hindi tinandaan. Kaya pag uwi, walang natandaan. Diba? So, walang pagbabago. Amen? Nang madulas doon sa banyo, nakalimutan lahat. Yung pangatlo naman, naunawaan niya at tinandaan niya. Kaya lang, pag-uwi niya, ang nakita niya maraming problema sa buhay. Dumating yung naniningil ng tubig, naniningil ng ilaw. Diba? May balita pang narinig na yung mister niya, sumakay ba ang bahay? Ayun. So, nawala rin yung kanyang narinig, naunawaan at natandaan. Subalit yung panghuli ay isang matabang lupa. Good soil. Ibig sabihin nun, nang marinig niya ang salita ng Diyos, masaya niyang tinanggap, maluwag sa kanyang loob. Wala siyang tanong-tanong. Inunawa niya at iningatan sa kanyang puso. Iyon ang naging laman ng kanyang puso. Lumaki po iyon, tulad ng isang punong kahoy, hanggang sa iyon ay namunga. Nang mamunga na po iyon, nakita ng iba, natikman din ng iba. Natikman ng kapitbahay, natikman nung nasa loob ng sambahayan niya. Paano matitikman nga pala yun ng inyong kasambahay o kasamaan sa bahay? Siyempre, nagbago yung ating kilos, nagbago yung ating tono na dati magaspang, nagbago yung ating pananalita. Iba na kayo nang naririnig.
Dati palasigaw tayo noon. Dati palamura tayo noon. Matamis, malutong kung magmura. Ngayon, hindi mo narinig sa bibig niya. Ang narinig mo sa kanyang bibig, thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Diba? Ayun. Pag nadapa, praise the Lord. Hallelujah. Pag nadukutan ng cellphone, praise the Lord. Hallelujah. Pag nadakutan ng balabal, pati damit, hinubad. Binigay niya. Doon nakikilala yung puno. Now, question, how do you know that the seed you will sow or plant is good or bad? Paano malalaman na yung iyong itinanim na binhi ay mabuti o masama? Paano? Bakit kita himik? Interesado kayo malaman? Ang sabi niyo sa umpisa, nang pinamili kayo, good or bad. Anong pinili niyo? Sinabi niyo yung good kayo. Diba? So, 3 ulit niyo pang inulit na I am good, I am good, I am good talaga. Ngayon, gusto niyo malaman ba talagang good kayo? Okay, isa-isa natin. Huwag tayo manghuhula sapagkat pinagpuyatan ko ito. Ako kasi nagigising alas 3 ng gabi pa. O oras pa doon sa Amerika yung aking sinusunod ng aking katawan. Now, tingnan natin muna yung galing sa masama. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi ni Jesus, Matthew 12:34, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kayong lahi ng mga ulupong, tayo dati ay kabilang doon sa lahi ng mga ulupong. Paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Okay, pakikinig kayo sapagkat malalaman nyo kung tama yung sinabi nyo kanina na you are good. Siyempre naman everybody wants to be good. Who wants to be bad? Who wants to be good? Very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Isa-isahin natin yung mga namumutawi sa bibig ng tao. Puntahan mo natin ang evil words. Pag sinabing evil, masama yun, di ba? There are only 2 good spirits, the good and the evil. Evil represents the bad. Good represents God. Evil words are irritating. Ano ibig sabihin irritating? Nakakairita. Hindi mo nagugustuhan. Amen? Pag narinig mo, hindi mo nagugustuhan. Uncomfortable ka. Proverbs chapter 15 verses 1 to 3 says, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up trouble. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Are you following me? Sinusuri natin ngayon yung mga salitang namumutawi sa ating bibig. Malalaman natin kung tayo ay talagang totoong good. Of course, hindi tayo magja-judge yan, yung taong nakikinig sa atin. Tatanungin ko kayo, sa akin bang pangangaral sa inyo, naiirita kayo?
Napapasama kayo? Tutungo kayo sa kasamaan o sa kabutihan? Nangangahulugan, mabuting binhi ang ating inahasik sa inyo. Amen? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up trouble. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit nakagalit ang salitang walang taros. Paano kayo natin papaliwanag yun, ano? Ay, basta. Basta. Wala mo isipin ko ano pa ba yun? Basta ganyan yan. Diba? Pero kung sinagot mo ba, siguro naman, hindi totoo yun. Baka nakamukha ko lang yun. Pero pag sinagot ka, bakit? Bakit? Pagalit na, ano? Ano, magagalit ka o matutuwa? Pag pagalit, magagalit ka rin. Pero pag malumanay ang sagot sa iyo, malumanay din ang sagot mo. Kung ikaw ay mabuti. Pero pag ikaw masama, malumanay nang narinig mo, ang pasagot mo pasigaw. Nasundan nyo? Kaya kung kayo ay pasigaw kung sumagot, you are not good. You are bad. Pero kung naniniwalang kayong lahat na narito at nakikinig sa himpilang ito are good people. Amen ba? Okay, patuloy natin eh. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Okay. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat na lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Narinig niyo yun? So, masama at mabuti, parehas pinagmamasdan ng Panginoon. Parehas pinakikinggan yung kanilang mga salitang binibitawan. Kaya pagdating daw ng huling araw, sa araw ng paghuhukom, lahat ng ating sinabi, tandaan nyo, nakasidi. Ano yung CD? Nakarecord. Nakarecord. Pagdating ng huling araw, ipiplayback yon. Yung ating ginawa, yung ating sinabi, makikita natin doon sa screen. Manonood ba kayo ng Miracles Are Forever? Magbabayad kayo, ha? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit. Bakit kayo magbabayad. Tuwing taon, darating aking birthday, ako po ay nagbibigay regalo. Raffle regalo. Ang ginagamit natin pang raffle, yung ating prayer request. This time, hindi yung ating prayer request ang gagamitin natin, kundi yung ticket doon sa Miracles Are Forever. Nangangahulugan, naniwala kayo sa mabuting binhi na inyong narinig at inyong mas gusto nyong makita sa pamagitan ng pelikula ang magiging kayo pagdating ng panahon. Makikita nyo, pagdating ng panahon, pipilibak sa ating harapan ng mga anghel ng Panginoon yung ating buong pagkatao. Kung kailan tayo nadapa, kailan tayo bumangon, kailan tayo nagpakasama-sama, kailan tayo nagpakabuti, at tuloy-tuloy na naging mabuti. Makikita natin yon. So, evil words are irritating. Yung mga salitang nanggagaling sa masamang tao, nakabubwisit, nakakairita, hindi mo gugustuhan. Masisira ang araw mo kapag iyon ang unang narinig mo sa umaga. Second, evil words are full of lies and insults. Mapag-insulto, sinungaling, no? Proverbs chapter 14 verses 5 to 7 says, a truthful witness does not deceive, but a false witness pour out lies.
The mocker seeks wisdom and finds none, but knowledge comes easily to the discerning. Stay away from a foolish man, for you will not find knowledge on his lips. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling. Ngunit pawang kabulaanan ang saksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi natututo. Ang mangmang, pakinig ng pakinig, pero hindi nagbabago. Narinig niyo ba yan? Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi natututo. Ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Tanong, sino sa iyo matalino? Bakit mahina? Bakit kayo matalino? Sapagkat madali kayong turuan. Amen? Pag sinabing palakpak, pag sinabing sigaw ng amen, pag sinabing halakak, yan matalino, maraming turuan. Di ba? Pero yung mangmang, naku, makita mo na yan. Tilingon-lingon pa sa tabi, sasabihin, mga ututo. Diba? Pero matalino, kahit baguhan yun, sasabay na lang yun. Gagaya na lang yun para hindi siya mahalatang mangmang. Amen? Pag sinabing, taasan dalawang kamay. Ayaw, hindi nagtaas ng dalawang kamay dyan. Hindi ko sinasabing mangmang, ha? Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi natututo. Ngunit madaling turuan ang taong matalino. Amen? Ngunit madaling turuan ang taong matalino. Amen? Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Amen? O sumama ka sa mga taga-El Shaddai. Yun talagang matagal na dito, no? Marami kang matutuhan dyan. Pati pandurukot. Diba? Sino sa inyo ni marunong mandukot? Ibang klaseng pandurukot ito. Yung mga nakatago ng Diyos, na kayamanan, nadudukot ng mga taga-El Shaddai. Amen? Sapagkat alam nila kung paano dukutin. 3 amen. 3 palakpak. O, tatanungin ko kayo. Paano nyo dudukutin ang kayamanan ni Yahweh Shaddai? Ha? Ano ika po? Para madukot mo yon, magtatanim ka muna. Kayo ba'y nasubukan nyo na bang kumuha ng tubig sa dibumbang ano tawag doon? Puso? Hindi basta lalabas ang tubig doon. Anong gagawin mo? Bubuhosan mo muna ng tubig. Amen ba? Iyan ang sikreto sa kaharian ng Diyos. Dito lang natin nalalaman. Hango sa Biblia. Gusto mong tumanggap, magbigay ka. Gusto mong mahalin, magmahal ka. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Amen ba? Gusto mong maging matalino? Ano gagawin mo? Ha? Makinig ka. Makinig ka ng mga salitang namumutawi sa isang matalinong tao. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Next, evil words hurts the soul of the listener. Evil words, nakasasakit po yun. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Mali yata ang interpretation nito.
But the tongue of the wise brings healing. Yung salita ng taong matalino at mabuti, nagbibigay ng kagalingan ng kaluluwa. Sa pakikinig lang, gumagaling na. Kaya tinatawag natin itong healing message. Okay, let's go to the good seed. The good seed comes from the good man with a good heart. How do you know? Paano natin malalaman yon? Ngayon, paano natin malalaman na yung isang taong yan ay mabuti nga? Paano? Sa bihis? Sa sakyan? Sa bahay? Sa kasamahan niya? Ha? How do you know he is a good man? First, if he is a good man, words that will come out from his mouth will bring healing to your soul. Magagaanan ka. Kung ikaw ay namomroblema, pag narinig mo yung salitang namgaling sa bibig niya, para bang yung ulap nawawala. Nagliliwanag yung iyong paningin. Gumagaan yung iyong pakiramdam. Pero pag galing yan sa masama, lalong sasama ang pakiramdam mo. Lalong manlalabo ang paningin mo. Akala mo naghalo na ang balat sa tinalupan. May kasabihan na ganon, di ba? Pero kapag ito ay galing sa bibig ng isang mabuting tao, ang salitang gagalawin niya ay manggagaling doon sa puso na ang laman ay mabubuting binhi. Amen? Taas ang kamay. Paano kayo magkakaroon ng imbak ng mabubuting binhi sa inyong puso? Paano? Sa patuloy na pakikinig ng magandang balita na galing sa bibig ng Diyos. The tongue of the wise, Proverbs 12:18, brings healing. Nakagagaling. Proverbs 15:4 says, the tongue that brings healing is a tree of life. But a deceitful tongue crosses the spirit. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Diba? Tanong nyo kayo, pag Sabado nandito kayo, di ba? Pag Martes nandito kayo, pagkatapos ng ating prayer meeting sa pakikinig, anong pakiramdam nyo pag uwi nyo? Malungkot? Mabigat? Magaan? Nawala ng pag-asa o puno ng pag-asa? Bakit? Sapagkat yung binhi, salitang ating narinig, galing sa puso at bibig ng taong puno ng pag-asa, puno ng kagalakan, puno ng buhay. Pag kayo ay nakinig sa tumatanda, tatanda rin kayo. Pag kayo nakinig sa lasing, ano mangyari sa inyo? Malalasing din kayo. Pag kayo nakinig sa pangit, pag kayo nakinig sa gwapo, gwapo rin kayo. Amen ba? Kaya mahalaga po yung pinakikinggan. Kasi may maririnig kayo, bakit niya? Parehas sa Biblia naman ang pinangangaral ni Bilal sa pinangangaral ko. Parehas nga. Pero yung bang narinig mo, nagbigay siya ng kasiyahan? Nasiyahan ka ba? O nagka-problema ka? Nabigyan ng solusyon yung problema mo? O lalong nagka-problema pa? So, sa salitang ating pakikinggan, magbubunga sa atin yun.
Kaya natin malalaman kung yung ating pinakinggan ay isang mabuti o masamang tao. Amen? Kaya may kasabihan, birds of the same feather flocks together. Pag ikaw ay masiyahin, huwag kang sasama doon sa malungkotin. Hindi magtatagal. Malulungkot ka rin. Amen? Pero kung malungkotin ka, sumama ka doon sa mas tao mang masiyahin, di magtatagal, magiging masiyahin ka rin. Good words or good seeds gives life and saves the hearer from death or destruction. Proverbs 13, chapter 13, verse 14 says, the teaching of the wise is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Ang mga turo ng matalinong tao ay bukal ng tubig ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Amen? Kaya sabi ko nung Sabado, lahat ng mga drug addict, drug poser, pumunta sa El Shaddai. Pag hindi kayo binago ng salita ng Diyos dito, papatayin kayo ng pulis. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hindi po nagbibiro ang ating presidente. Sinabi niya sa akin yon nung pumunta sa akin. Sabi kanya, give me a mandate, Brother Mike, and I'll do it in 6 months. I will solve this problem. Wala pang 6 months nga. Suko na sila lahat, ano? Hallelujah. Good words or good seeds brings good things to the listeners. That is why it is called good news. Kaya laging inaanon sa atin, kinuha po yun doon sa announcement ng anghel sa mga pastol. Ang sabi ng anghel, don't be afraid, I have good news for you. Kaya pag sinasabi ni Brother Reneng, I have good news for you, dapat malakas ang palakpakan. Malakas ang sigaw. Bakit? We come here to receive good news. And the good news does not come from man. It comes from the mouth of God. Tatandaan nyo, tayo ay mouthpiece lamang. Tagapagpahayag. Ako ito po ang dalangin, ha? Kayong lahat, dumadalo dito sa El Shaddai, magiging tagapaghatid ng mabuting balita. Sapagkat kung ano ang inyong tinatanggap, siyang magiging daladala nyo. Siyang magiging laman ng puso at dibdib nyo. At siyang magiging salitang lalabas sa mga nguso ninyo. Kaya yung lahat magbabago. Lahat na pangit sa paligid, gaganda at gagwapo. Lahat na mahirap, yayaman. Proverbs chapter 13, verse 2. From the fruit of his lips, a man enjoys good things, but the unfaithful have a craving for violence. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit nalalasap ng masama ang dulot ng karahasan. From the fruit of his lips, a man enjoys good things. Ganito po yun. Normally, before tayo ay binago ng Diyos, binago ng salita ng Diyos, bukang bibig natin mga pangit o masamang panahon. Mahirap ang buhay. Ang pangit ng aking kapitbahay. Diba? Ay, hindi natin alam kung anong sinasabi natin, dumarating. See? Remember, words are spirits. And there are so many spirits around na hindi lang natin nakikita.
Pero, get a radio set. Magbukas ka ng radyo kahit nasa bundok ka. May maririnig ka. May mahuhuli kang tinig. Diba? Magbukas ka ng television. May makikita kang image. Pero pag sinara mo, wala naman dyan. But they are there. They are there. Paano mo ngayon huhulihin yung magagandang bagay na nariyan pala na hindi mo lang nakikita? Gayahin mo ang Diyos. Gayahin mo ang Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Wala siya nakikitang liwanag. Di ba? Puro madilim. Pero naisip niya, magandang liwanag. Anong tinawag niya? Magkaroon ng liwanag. Anong nangyari? Nagkaroon ng liwanag. Amen? Sakit. Bakit madalas ang tao nagkakasakit? Ha? Kasi kaunting diferensya, ang sakit ang ulo ko. Ha? Ano kaya ito? Migraine? O high blood siguro ko, high blood? Diba? Magpapatingin sa doktor. Dok, kuna mo ko, high blood ako, high blood. Sabi ng doktor, pagkatapos, paano mo alam? High blood nga. Kasi tinawag mo na. Diba? Natatanda niya kwento ko sa inyo sa puso ko. O, sabi ng doktor yun ha, kinuna niya ako noong January. Nalungkot siya, sabi niya, paano ba ito? Ang bagal na ng puso mo. 46 na lang. Tapos kinausap yung anak kong babae. Pabulong. Kako, masama yata kaya kalagayan ko sa loob ko lang. Ano? Sabi ko sa anak ko, anong sabi ng doktor? Aba, subabayan na kita. Pag nahilo ka daw, kailangan tumakbo ka na sa ospital. Baka tumigil ang puso mo. Kako, hindi. Huwag kang maniwala doon. Malakas ang puso ko. Amen ba? Purihin na. And finally, ang aking nadarama. Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod niya, pinagpala. Nasa mga kamay, finally, kung ngayon may bagong buhay. Ngayon may bagong buhay, finally. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala, finally. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay Finally, ang buhay ko ngayon. Siksik. buhay ko ngayon, siksik-liglig ng biyaya. Kung may pagsubok pa, Ay pagsubok man, ay hindi alintana. ako'y puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sapagkat sa landas ng kabanalan. Buong nalakata sa mga kamay, finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon'y malaya na, finally. Sumigaw ang lahat ng mayaman. Ako ngayon'y mayaman na, finally. Lumundag ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na, finally. Sabay-sabay. Finally, And finally, finally. ako ngayon ay bagong buhay. Ako ngayon'y may bagong buhay, finally. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala, finally. Sumigaw mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay. Finally, And finally, finally. Finally, finally, sa finally. buhay ng biyaya. Finally. purihin ang Panginoon.
Okay, finally, sa ating mga prayer request. Bottled water, handbags, passport. Ayaw nyo gustong pumuntang Amerika? Yung alam passport, kumuha na ng passport. Check yun, pagdating ng birthday ko, may visa kayo. Amen ba? Sabihin niyo, Panginoon, ngayon, alam ko na kung saan ako lalagay sa mabuting puno para magkaroon ng mabuting bunga at magandang bukas. Sa ngalan mo, Jesus, pagpalain niyo po ang lahat ng salitang aking bibitiwan sa bawat sandali mula sa sandaling ito. Pagpalain niyo rin ang lahat ng bagay na hawakan, hihipuin ng aking mga kamay. Loobin niyo nawa na ang lahat na masama na naroon sa aking puso ngayon ay mawala na at mapalitan ng lahat na mabubuting binhi na galing sa bibig ng Diyos. Amen? Amen. Okay, sa bilang kung 3, upo kayo. Upo kayo. At sasabihin nyo, finally, makinig na tayo. Okay. 1, 2, 3. Ayan. O, itatapon ko sa inyo, ito'y binhi. Mabuting binhi. Ang isisigaw nyo, Lord, make me a very good person. Ulitin nyo nga. Lord, make me a very good person. Talaga? Make me a good person. God bless you.